Isang malaking alarma ang bumabalot sa buong puwersa di lang ng Philippine Navy kundi sa buong hukbong sandatahan, nang may natanggap na report ang kagawaran na nag-deploy ang People's Liberation Army Navy ng malalaking tugboat, at nag-aaligid-aligid ito sa vicinity ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinangangambahang maaring senyales ito, na hihilain na ng China ang nakasadsad nating barko na ito, lalo na at noong nakaraang mga araw, ay nagsagawa ng mga drill ang China sa area na ito, na tila nag-iinsayo sa mga mangyayaring darating. Ang puwersahang paghila ng barko nating ito, o kahit ang pagsampa rito ng puwersa ng China, ay ang Red Line, na nilalatag ng Pilipinas, upang umaksyon ang hukbong sandatahan gamit ang kanyang puwersa militar, upang ipagtanggol ang teritoryong ito. Ayon sa mataas na opisyal ng ating Navy, bagamat di nila tinatantanan ang pagmamanman sa mga galaw ng China sa West Philippine Sea, ngunit umano basta-basta mahihila ang BRP Sierra Madre, dahil malalim na umano ang pagkaangkla nito sa shoal. Hindi umano ito mahihila basta-basta ng mga tugboat lamang. Bago umano mangyayari yun, kailangan muna nilang atakihin ang barko, at makipagbarilan sa ating mga tropa doon. Ang mga nakabantay sa BRP Sierra Madre, ay mga battle-hardened soldiers, sanay sa gyera, eksperyensyado sa bakbakan, kaya hindi matatakot ang mga ito sa mga inchik lamang. May nakalatag na umano na mga contingency plan ang hukbong sandatahan, kung sakasakaling wag naman sana mangyari, ay may puwersahang pagkupkup sa BRP Sierra Madre, bagay na tinatawag nilang Act of War, isang pangyayari kung saan, obligadong darating ang puwersa ng Amerika, upang tulungan ang Pilipinas, sa bisa ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Ayon sa Department of National Defense, may nakaalerto na ang mga warships ng Navy, upang agad na maglayag papunta sa Ayungin Shoal at depensahan ito. Lalaban at lalaban umano tayo kung hinihingi na ng sitwasyon. Ang puwersa na gagamitin ng Navy ay nakadepende sa kung gaano kalala ng sitwasyon. And speaking of warships, isang mahalagang desisyon ang inaasahang gagawin ng Department of National Defense sa mga darating na buwan, kaugnay ng posibleng pagkuha ng mga decommissioned Abukuma-class destroyer escort mula sa Japan, mga barkong nagsilbi ng mahigit 3 dekada sa kanilang Navy, at ngayon ay posibleng maging bahagi ng naval fleet ng Pilipinas. Ang development na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan ng hukbong dagat sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, kung saan mas lalong naging mas mapanghamon ang presensya ng mga barko ng China, sa loob ng ating exclusive economic zone. Ayon sa ulat, nakauwi na kamakailan sa Pilipinas ang mga eksperto mula sa Philippine Navy, matapos ang isang masusing 10 araw na pag-inspeksyon sa mga barkong pandigma na ito sa Japan. Sinuri nila ang kondisyon ng mga barko, partikular ang 6 na Abukuma-class na planong i-decommission ng Japan sa mga susunod na taon, simula sa taong 2027. Ang resulta ng kanilang pag-inspeksyon, ay kasalukuyang isinasalin sa isang detalyadong ulat, na isusumiti sa Philippine Navy Headquarters at pagkatapos ay sa Department of National Defense. Ayon sa isang mataas na opisyal ng gobyerno na hindi pinangalanan para maprotektahan ang mga sensitibong impormasyon, ang resulta ng inspeksyon ay may malaking magiging epekto sa magiging desisyon ng Department of National Defense sa kung itutuloy ba ang pakikipag-deal sa Japan para sa pag-transfer ng mga nasabing warships. Sa kasalukuyan, ang Japan ay nagpapakita ng interes na i-transfer ang mga barkong ito sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang layunin na palakasin ang depensa ng mga kalyadong bansa sa rehiyon, lalo na iyong may katulad na pananaw sa kanila, sa seguridad at kapayapaan. Sa pamamagitan ng posibleng paglipat ng mga Abukuma-class destroyers, inaasahang lalalim pa ang military at defense industrial cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan, isang makasaysayang hakbang, na maaaring magbukas ng pintuan, para sa mga susunod pang pag-transfer ng iba pang mga military equipment mula sa kanila, sa hinaharap. Ang Japan ay nangangako ng marami pang mga kagamitan para sa Pilipinas, tulad ng missile system, radars and surveillance aircrafts, kahit fighter jets at mga bagong warships. Ang pag-transfer na ito ay ang siyang panimula. Ang mga Abukuma-class destroyer escort ay may kakayahang magsagawa ng anti-submarine at anti-ship warfare, gamit ang kanilang mga advanced sonar at radar systems, torpedoes, anti-surface missiles, naval guns, at close-in weapon systems.
Sa kanilang inspection, inaral ng mga Pilipinong eksperto ang kabuuang estado ng barko, kabilang ang kalagayan ng mga sensors, communication systems, propulsion, armas, at iba pang critical systems. Tiningnan rin nila kung gaano kahirap o kadali ang pag-maintain at pag-supply ng mga pyesa sa mga susunod na taon, sakaling tuluyang kuhanin ng Pilipinas ang mga barko. Bukod sa operational readiness, pinag-aaralan din kung paano ang interoperability ng mga barkong ito, at kung paano ito makakapasok sa network system sa mga kasalukuyang fleet ng Philippine Navy, at kung anong klaseng upgrade o retrofit ang maaaring kailanganin, upang mapahaba pa ang kanilang operational life at mapaangat ang kanilang performance sa aktwal na operasyon. May ilang opsyon ang pinag-uusapan, kabilang na ang tinatawag na hot transfer, kung saan maaaring agad na i-transfer ng Japan ang mga barko sa Pilipinas sa kasalukuyang kondisyon nito, matapos lamang ang training ng mga Pilipinong crew. Ayon sa source, sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, ang ganitong klaseng transfer ay maaaring magbigay ng agarang lakas sa ating naval capabilities sa maikling panahon. Ngunit nananatili ang ilang hamon, partikular sa batas ng Japan ukol sa arms export. Kilala ang Japan sa kanilang mahigpit na panuntunan, na tinatawag na 3 Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology. Ang mga ito ay naglalayong tiyakin na ang mga armas o kagamitan ay hindi magagamit sa labas ng mga itinakdang layunin, at hindi makokompromiso ang pandaigdigang kapayapaan. Kung ating titingnan ang kamakailang pahintulot ng Japan sa pag-export ng Mogami-class frigate sa Australia, ay naisakatuparan lamang sa ilalim ng Special Classification bilang Joint Development and Production. At kahit dito, kinakailangan pa rin ang formal na pag-aproba ng kanilang National Security Council. Kung maisa sa katuparan ang transfer deal na ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon sa nakalipas na mga dekada, na mag-e-export ang Japan ng used warship sa isang foreign military, isang makasaysayang pagbabago sa kanilang security policy. Kung magiging positibo ang pagsusuri ng Navy, inaasahan na ang Pilipinas ay maaaring kumuha ng 3 hanggang 4 na barko sa unang batch, upang masigurong may sapat na epekto sa capability building, at upang mapanatiling bukas ang supply lines para sa maintenance at repairs. Sa long-term plan, posible ring may isip ng pamahalaan, ang pagkuha ng buong 6 na Abukuma class, depende sa resulta ng exploratory discussions sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ngayon, nananatili pa rin sa antas ng pagsusuri at negosasyon ang usapin. Ngunit malinaw, na ang intensyon ng dalawang bansa ay ang tulungan ng Pilipinas, na palakasin ang depensa, at military industry nito. Ayon sa isang opisyal, ang mas malakas na Pilipinas ay magreresulta sa mas matatag na rehiyon, at sa huli, mas ligtas na kapaligiran hindi lamang para sa atin, kundi maging para sa Japan at sa buong Indo-Pacific region.